Nalululong ba ang inyong mga anak sa paglalaro ng online games? Mag-iingat po dahil kamakailan may mga estudyante na sumali raw sa GC o yung group chat sa loob ng online game pero ang kanilang naging kausap, mga miyembro ng isang di umano'y terrorist group. Simpleng paglalaro ng online games ang inaatupag ng kanyang anak na si Tony, hindi niya tunay na pangalan. Yan ang buong akala ni Esmeralda. Hindi niya rin tunay na pangalan. We're on the same room, tapos gumalaw ako, tumayo ako, magpapalit siya ng tab agad. Kapag kunyari, naiwan siya mag-isa sa room, sinasara niya yung pinto. Hanggang sa isang araw, laking gulat niya nang pumatok sa kanilang bahay ang mga otoridad. So hindi ko alam ano nangyari, may nangyari ba sa school, meron ba siyang sinaktan, para umabot ng ganun, may involve yung authorities. Nakakatakot. Ayon sa mga taga-anti-cybercrime group ng Philippine National Police, ang anak niya raw may nakakausap na delikadong mga tao online. May mga sinasend silang mga videos about sa mga school shooting, paano gumawa ng mga handguns. Ito guys, pwede lang in-update ng Roblox yung age verification para lang sa mga bata. Thank you, Roblox update. Online games tulad ng Roblox, nagiging daan daw ng mga pinaghihinalaang extremist na grupo para i-brainwash ang kabataan na maging violente. When you're ready, wait! Sa unang pagkakataon, idinetalye ng PNP Anti-Cybercrime Group sa resibo ang ilang impormasyon tungkol sa kasong ito. I will burn down my school. Ito raw ang nakababahalang social media post ng anak ni Esmeralda na itatago namin sa pangalang Tony, isang grade 6 student ayon sa guidance counselor ng paaralan. Hindi raw niya kailanman nakitaan si Tony ng pagiging marahas sa kanilang klase. Yung estudyante namin, masiyahin siya. Actually, ang sabi pa nga sa section nila, siya yung parang mascot ng grupo. Pero bakit kaya niya nagawang mag-post ng nakababahalang mensahe? Dahil nga sa laro nila sa Roblox, may nag-send sa kanya ng link. Yung link niya, nakalaro niya yung mga tao na yun. Doon na nagsimula na makausap niya, makasalamuha niya. Dagdag pa ng bata, may reward system daw sa loob ng grupo sa tuwing sumusunod sa mga pinagagawa ng kanilang mga kausap. So akala niya, naglalaro lang din sila. Na etong mga ginagawa ay ipapagawa sa kanya, may karumpatang point. Nakipag-ugnayan ng resibo sa PNP Anti-Cybercrime Group. Sa eksklusibo naming pag-uusap, ibinahagi ng ahensya ang nakalap nilang mga impormasyon tungkol dito. Direktor, kailan at paano na-discovery ng PNP Anti-Cybercrime Group na nagagamit ho sa violent extremism at sa hindi wastong klase ng asal? Ang tanong, bakit yung mga kadito po? Nag-update na po ng ni David Basuke yung Roblox. Pero mga nag-cheat yung mga bata na gawin nilang 18 to 21 yung kanilang mga So, katulad na ito mga kaibigan na ipapakita ko sa inyo. So, ito age verification. Ipapakita ko sa inyo kung ano ba yung tamad mo ba? Walang nga. Age verification Roblox. So, ito okay. Record notes. Ito. So, kung age mo is 21 to 18, is makakausap mo 18 to 20 rin. So, baka ganun ang ginagawa nila ang mga bata. Baka ginagawa nila yung sa mga parents nila ay pinapaselfie nila dun sa may age verification at may sinasabi silang na hindi kinakailangan. So, baka yun ang ginagawa ng mga bata para magkaroon sila na mag-communicate sa mga matatanda. So, sa akin is 18 to 20 rin yung akin, pero hindi na nakikipag-usap sa mga matatanda at nakakausap ko yung mga bata
hanggang 20 to 20. Yes, nakakausap ko sila mga kaibigan. Nakakausap ko sila. Ng mga bata, yung ganyan ho, yung mga online gaming platforms. Meron ditong mga kalaro. They might be terrorist or they might be individual with violent conviction. Ang iba dito ay linilipat at nag-uusap nila sila sa chat group na separate na rin sa virtual gaming. Doon, nagkakaroon na ng mga possible na mind conditioning. Mula sa online game, inililipat daw ang usapan sa iba pang messaging applications kung saan pwedeng mag-usap sa private chats, voice calls at mga group server. Base sa investigasyon, hindi na mga minor de edad ang kausap ng mga bata online. Accordingly, merong silang nakalaro na outside from their group. Ito ay foreign speaking nakalaro nila What the na fuck? minamindset sila sa mga ganun na sistema. Ipinakita rin ng PNP Anti-Cybercrime Group sa resibo ang mga materyales na kanilang natukoy. Galing daw ito sa mga pag-uusap ng ilang kabataan sa nasabing grupo online. Lumalabas dito, mayroong mga shooting, mayroong mga execution, compilation ng mga beating, accidents, beheading. It requires response, mga potential na terroristic action. So, and of course, like mga bombing, mga threats, so we act on this immediately. Dahil naniniwalang labis nang na-expose sa mga bata sa pamamagitan ng kanilang cyber patrolling, natukoy na ng PNP ACG ang 7 estudyanteng edad 7 hanggang 17. February 2, 2026, nagsagawa na ng rescue operation ng PNP Anti-Cybercrime Group sa mga estudyanteng maaaring sumanib na sa paniniwalang nihilistic violent extremism o labis na karahasan. After nung nangyari, actually mas concerned siya sa pagpasok niya sa school kesa dun sa naging action niya. Nung sinabi sa kanya na mag-homeschool muna siya, doon siya umiyak. Siyempre, natakot ako para sa future ng anak. Hindi ko alam, meron na ba siyang record? Hindi ko alam kung anong mangyayari sa kanya. Sabi ng pilit, hindi nila alam kung nasan tong mga taong to. And medyo naging at ease na lang ako nang sinabi nilang wala sila dito sa Pilipinas. Makaraan ang isinagawang rescue operation ng PNP Anti-Cybercrime Group dito po sa mga estudyante. Na-recover din nila ang bawat cellphone ng mga mag-aaral. Nasa gallery ang tactical gloves na ito. Ang ilang klase Guys. Ang mga tinatarget po ng mga terrorism is mga bata na walang mga malay. Yung mabilis maniwala sa mga pinagsasabi. Ayun po yung natin na target nila. Kaya mag-ingat po kayo. ng PIR. Ang disenyo, SS. Ito ang dreaded hit squad noong panahon ng Nazi ruler na si Hitler. Larawan din ng isang helmet ang nakita ko sa cellphone ng isa sa mga bata. Pati na ho, yung isang larawan ng M16A1 What the? automatic rifle. Ang Oh my... What the heck? Purtang... What the... Batang sakop pa yung YouTube ko gagi. ang panahon ng Nazi ruler na si Hitler. Larawan Oh. din ng isang helmet ang nakita ko sa Tapos, cellphone ng meron isa sa pang mga bata. bata. Pati na ho, Tapos yung isang larawan rifle. ng M Oh my goodness. Bro, automatic rifle yung malakas yan. Oh, wait lang. Ang dami daw dito. Ito is M16A1 automatic rifle. 16A1 automatic rifle. Ang guantes na ito na color brown at sa ilalim, isang tactical vest. Sa Bakit pang sundalo naman to? investigasyon, test na ito na color brown Sundalo? at sa ilalim, Pang sundalo yung tsura niya. Oh, sundalo. isang tactical vest. Sa investigasyon po ng PNP ACG, yung mga kagamitang ito na ginagamit po sa combat ay sinasabing pinabibili sa mga estudyante Oh, ano to? at kanila Pinapapabili Gamit po mga sa combat. estudyante. ay sinasabing
ay sinasabing ipinapabili sa mga estudyante. Oh my gulay. Pinabibili sa mga estudyante at kanilang gagamitin sa oras na ilunsad na yung pagkatapos. Ano? At ang kanilang paggagamitin sa oras na ilusad ng iyong pag-atake. Ano pag-atake? Ano atake ibig ko tapos ito? Okay. Paalala ng PNP sa mga magulang, bantayan ang tinatawag na screen time ng mga bata. Lalong-lalo na't hindi malayong kasalukuyan pa rin daw itong nangyayari sa iba't ibang sulok online. Ano ang dapat bantayan namin sa mga gaming habits ng mga anak namin na naglalaro online? Yung time limit sa paglalaro o sa paggagamit ng mga online, i-check siyempre yung mga kausap sino ang kalaro at huwag pabayaan na siya na lang ay palaging mag-isa. Pagsisiguro ng PNP, patuloy silang nakikipag-ugnayan sa mga otoridad sa iba't ibang bansa para matukoy ang mga nasa likod ng pangihikayat ng karahasan online. We have a shared platform pertaining to anti-terrorism concern. This platform focuses on terrorism, nihilistic violence, potential mass shooting. So they are providing us also information. Shared reports indicating that those kids are linked with a certain platform. Nakausap ng Resibo ang developer na nasa likod ng Roblox. Ayon sa kanila, hindi pa sila makakapagbigay ng opisyal na pahayag sa ngayon. Pero siniguro nila na iimbestigahan nila ang kasong ito at makikipag-ugnayan sa mga otoridad para sa karagdagang informasyon. Nakontak nila dito. Ayon naman sa kanilang website, kabilang ang karahasan sa listahan nila ng Restricted Content Policy. Wait lang. Dagdag pa nila sa kanilang Content Moderation Policies. Mayroon daw silang pinagkakatiwalaang flagger program na siyang nagbabantay sa anumang usapin o kilos Ay, na kaugnay ng yata ito eh. Ano? Sa anumang usapan o kilos na kaugnay na karahasan. karahasan. Wait lang, vlogger daw. Nila sa kanilang Content Moderation Policies. Mayroon daw silang pinagkakatiwalaang flagger program Sabi, vlogger program? Eh, kala ko. Vlogger program pala, kala ko vlogger. na siyang nagbabantay sa anumang usapin o kilos na kaugnay ng karahasan. Ayon sa isang child psychiatrist, mahalagang maagapan agad ang ganitong panganib online, lalong-lalo na't naituturing pa rin daw na formative years ng bata, ang edad na 12 hanggang 17 taong gulang. Ang mga bata, madali silang maengganyo, madali silang mahikayat, kasi yung brain nila para pa siyang sponge. So, mapuform siya kung paano siya pinoform, no? Mabubuo yung sa isipan nila. Sa pagkahumaling ng mga minor de edad sa mga laro online, hindi rin daw malayo na hindi na nila nalalaman ang diferensya ng online world sa realidad. Ito yung magiging way of life nila, kasi ang akala nila ito na yung normal, no? Ito yung tama. So, ang nangyayari sa kanila, nagiging reality nila, no? Yung maling paraan. So, yun ang gagawin nila kasi akala nila yun ang tama. Pag narito tayo sa ganitong situation, kinakailangan pakinggan natin yung anak natin. Dapat hindi natin siya tatakutin. Kasi lalo siyang magtatago. Kaya kinakailangan yung nanay magkaroon ng open communication para hindi natatakot sa kanya. Kilala dapat ng mga nanay kung sino yung nakakausap nila. Dapat alam ng nanay kung ano yung nilalaro nila. Mahigit isang buwan mula nang bisitahin ng mga pulis at social workers si Tony, patuloy raw na umiigi ang kalagayan at pag-iisip ng bata. May regular na session na rin daw si Tony sa isang psychiatrist. Pag kinakausap namin siya, walang galit. It's in a calm manner na kailangan maintindihan niya na mali yung ginawa niya. Mas okay na siya ngayon. Mas madami na siyang physical activities. Yung time niya sa mga kaibigan niya. Mas naging sociable siya. Malaking aral din daw ang napulot ni Esmeralda sa nangyari. Payo niya sa mga kapwa magulang, huwag pabayaang bumabad ang mga bata sa internet. Siguro kailangan na lang din natin na i-educate yung mga bata as kung kailan sila marunong na gumamit ng internet. I-guide natin sila kung ano ba yung mga tama, ano ba yung kailangan nilang iwasan. Hindi natin makokontrol kung ano yung makikita nila online. Sa panahong bahagi na ng bawat tao ang maglaan ng oras online. Bata man o matanda,
may mga panganib na sadyang lumalapit. Panawagan ng mga otoridad, agad ipagbigay alam ang anumang kapahamakan na makikita online. Kung sakali ho na yung makakapanood sa atin yan, Direktor, merong same case sa kanilang mga anak, paano ho sila makikipag-ugnayan sa mga otoridad? Sa pinakamalapit na ECG units, pwede po sila lumapit kung meron ng mga ganitong situation para ma-evaluate natin, ma-assist natin kung sino ang mga kanilang mga kalaro. Then of course, sa pinakamalapit na police stations. So kung ito naman ay sa behavioral na kailangan ng psycho-social intervention, so pinakamalapit na social work, office, or sa mga private psychological center or clinic. Okay, let's go. So, titignan natin yung mga comment nila. Huwag po kayo magpakisuguro sa seguridad sa Roblox. May kaso po sila sa Amerika dahil tambayan ng mga predators ang laro yan. I-replyin ko to mga kaibigan. I-reply natin sa tama naman po yung sinasabi nyo, pero may ginagawa na pong paraan ang Roblox at ang CEO and founder ng Roblox na si David Baszucki. Okay, ito is may ginagawa at makataga. So, dumpster the school. Sana iwasan ng mga kabarkada sa Roblox, trabaho, pagod laro. Just week parents will show this use it as a way to stop it saving fun online. Tourism group na nagro-Roblox. Bro. It's senseless, bro. Ayun, 3 lang nag-ano dito, nag-comments at sana mag-ingat ng mga. See you next video. Bye.